لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Ini kita manananya. Andrak ka no. Ina, ama, ang kanya anak ko. Ang bakwit tano amanin, malami tano dano sa kalam. Ay, kumamang pa daw ito pagkatalagot na nakasukat ang nabala niya pulo diba? At ako dyan. Lahat ng tao dito sa gubat, pinag-uutos ng pinuno ng mga sundalo na bumaba sa moske ni Haji Hamza Takbil. Siya kami diba sa kami? Galugat kami ng balakaw. Ang hindi pa mga sanayon ay patuloy na bububayin ng mga aeroplanong gagana sa impapawid ng kagubatan. Ang mapatano dyan kami ba't pumatay siya. Matay ka ng bunabugdam, tanay ka ng pagkan. Huwag kayong mag-alala. Binigyan tayo ng mga sundalo ng kasiguruhan na kapag bumaba tayo sa nayon ay walang masamang mangyayari sa atin. Kaya humayo na kayo at bumaba na para matapos na ang ating paghihirap dito sa kabundukan. Niyatalo din sa masjid ni Kanilang sa Takbil. Sa utos ni Governor Xiongko, ang lahat ng kababaihan at mga kabataan ay hihiwalay sa mga kalalakihan. Lahat ng lalaki, pasok sa moske. Mga babae, dali na mga bata, maglalakad kayo patungo sa barihon ng clan. Ama, siya ka dyan. Ina, siya ako magpupunta. Pag inukot ka na ito, lakaw ka ng mata ko. Umutakinan ka. Oo, ama, hindi ka pa kumatsa. Kami lang ba? Matigas ang ulo. Lumakad na kayo. Siya ka rin mata ko. Lumutan mo din. Insya Allah, kung makapaglilayatan mo ng balingang kiraaman ka. Siya ka rin. Lumutan mo din. Sino sa inyo ang mga pinuno sa baryong ito? Taas ang kamay! Sino sa inyo ang taga-Malisbong? Bilang. Labas sa moske! Saan niyo po kami dadalhin, sir? Huwag mo na maraming tanong. Pupunta tayo sa tahimik na lugar. Kalagan ang tali! Hinto ang pala! Anong gagawin ko dito, Sarge? Maghuhukay kayo ng sarili ninyong libingan. Ipasok yan sa sako.
Talangoyin ang iba sa dagat. Hindi po ako marunong lumangoy, Sarge. Kaligtas ka. Barilin ng tatakas, dapat walang makakaligtas. Maawa kayo sa amin, sir. Maawa kayo sa matatanda. Wala kayong awang kumatay. Kaya uubusin namin. Ulahin ninyong mga musim. Subhanallah! Naging kulay dugo ang dagat! Parang malog at kidlat ang kabi-kabilaang katukan. Ano kayang nangyayari? So, sabad na roon. Bakit natin nasusunod? Saan ba tayo patungo? Wala na tayong balita sa mga lalaking maliwan sa masjid ni Haji Hamza Takbir. Mga babae, sakay sa naval ship. Ang iba sa Mindoro, ang iba sa Mactan. Sir, huwag mo lang po ipaglang anak ko. Hindi sila bola. Tumahimik ka. Patayin kita ng bala. Dahan-dahan naman po, Sarge. Mahina ng lola ko. Ikaw ganda. Sumama ka sa akin. Doon tayo sa cabin. Dito lang po ako, sir. Kasama ang nanay ko. May init sa labas. Miss, halika na. Doon tayo sa loob. Doon, aabutin natin ang langit. Ayoko po. Ayoko, sir. Ayoko. Tara na sabi! Ayaw mo pa? Ha? Masema. Kinuha niyo ng pagkababae ko. Pinatay niyo pang kapatid ko. Sana hindi niyo itinapon sa dagat ang bangkay niya. Mga wala kayong puso. Hindi ba kayo mga tao? Ama Lucas ko! Dito kayo ni Matayan kanila! Mama! Ano ganun Dahil sa kaluma ko, minati mo sa mga mata ko. Namani kami, ya Allah. Naganasan ka sa may saruro siya.
araw na ito, bata man o matanda, lalaki man o babae, aanib tayo sa MNLF. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Digmaan, karahasan, hold-upan at kidnapan ay kabi-kabilaan, sapagkat ito lamang ang paraan upang maitaguyod ang aming samahan na nabuo sa kadahilanang nais naming ipaghiganti ang libu-libong buhay na inutang at upang protektahan ang natitira naming lahi sa bayan ng Palimbang. Nilamon kami ng aming hangaring makaganti, kaya ilang dekada na ang lumipas ay hindi pa rin kami umuusad, sapagkat ang galit at puot ay wala pa rin kupas. Patuloy kaming nagkubli sa madilim naming nakaraan, kaya kinatatakutan na rin ang aming mga angkan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinubukan naming isara ang bibig, ngunit sa bawat pagtibok ng puso ay ramdam pa rin ang pagkirot nito. Kinimkim ang hinagpis at paghahangad ng hustisya para lamang maisalba ang kinabukasan ng susunod pa, at sa pagnanais na tuluyan na ring makalimot sa karanasang katarungan ay ipinagdamot. Handa na sana naming talikuran ang karanasang dulot ay kabiguan, ngunit patuloy kaming binabalik-balikan at hindi pa rin namin kayang pakawalan ang bahaging ito ng aming nakaraan. Kaya aming napagtanto kalaunan, aming mga supling ay dapat itong malaman upang hindi na rin nila ito maranasan at upang malagyan ng haplas ang malalim na sugat ng nakaraan at tuluyan na ring maghilom ang pilit na iwinawaksi sa isipan. Sapagkat sa pagdaan ng mga taon, malungkot naming karanasan ay itinatanggi ng may kinauukulan at itinatatwa na rin ng karamihan na lalong nagdudulot ng hapdi sa kaibuturan. Nakakapagpapatingkad din ng karamdaman ang salaysay ng ibang malayo sa katotohanan. Hindi puro ang aming kagalakan at pagharap sa kinabukasan na marahil isang dahilan kaya kami ay nalugmok sa kahit. Tama nga ang mga dalubhasa, pagkukwento ang isa sa mga kasagutan upang tuluyan na kaming makalaya sa pagkakagapos sa nakaraan. Kaya hindi napigilan ni Numan ang pagnanais naming mapakinggan upang ito ay hindi mabura sa aming kasaysayan, nakapupulutan ng aral ng susunod na henerasyon maging sa kasalukuyan. Sa loob ng 4 na dekada, panaghoy namin ay nagbunga. Sa wakas, kami ngayon ay kinikilala na unti-unting nagpagaan ng aming kalooban upang tuluyan na ring makalaya sa aming nakaraan. Paunti-unti kaming bumangon at nangarap na makamtan ang magandang buhay sa malayang bayan, sa bayan ng Manisan, Kapalimbang.